Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, ang haba po kanina mga ka-Wonder, no? Itong naging hearing dyan sa House Committee on Justice. Mahigit 8 oras po akong nakaatambay. Pinakinggan ko po lahat at narinig natin at nakakagulat at nakakalula. Sabi nga ni Congressman Abante, nalula daw siya. Na ano may mga term niya. No, ibig sabihin, this is an expression mga ka-Wonder na nagulat siya dun sa mga pasabog, sa mga hindi natin nalalaman tungkol dyan kay Sara Duterte. At ang topic natin ngayon mga ka-Wonder ay ito muna, yung kay former Senator Trillanes, na I think he felt vindicated during the hearing. At nilabas niya nga yung sinabing kinonfirm, 18 out of 18 ay kinumpirma ng AMLAC mga ka-Wonder. Grabe. No, at nakita natin doon na yung sinasabi ni Trillanes na tinatawag nilang sundalong kanin, walang alam, ganito ganyan, walang binatbat. No, ay tiniis niya yun lahat mga ka-Wonder. Nafe-feel nyo ba yung feeling ni Trillanes that time? Na kahit si Enrile, parang dinusta-dusta siya kung ano pinagsasabi sa kanya ng ibang tao. Tad-tad siya sa social media. But this time mga ka-Wonder, I think until now, no, talagang ramdam niya yung vindication mga ka-Wonder. At yun nga, lahat ng sinabi niya ay ito po'y pinatotohanan ng AMLAC mismo mga ka-Wonder. No? So yung sinasabi natin dyan mga ka-Wonder na yung lumabas na 6.7 billion na report ng AMLAC at akusasyon na pinatunayan mga ka-Wonder. No? Alam natin mga ka-Wonder na AMLAC ay isa yan sa pinaka-highlight, pinaka-pangunahing ahensya para patunayan yung pumapasok, no, na mga perang questionable. Kung yan may laundered, kung yan man ay galing kung saan, illegal, yun nga napatunayan. Dalawa kasi yung sinasabi ron, yung inflow at saka yung outflow ng transaction. Pero hindi lang basta account ang tinutukoy dito kasi sisilipan sila ng butas. Na ang gusto rito ang sinasabi ni Luistro ay yung suspicious transactions, mga ka-Wonder. Yung sinasabing covered at saka suspicious bank transaction na nalilink dito kay Sara Duterte at dito sa asawa niyang si Mans Carpio. No? Susunod nating topic dyan itong box, no? Tinatawag nating Pandora's box na hindi pinabuksan dahil merong gray area sa batas natin. Kaya nga kanina naiinis ako, ano ba naman klase yan? Nasabi nga ng isang congressman na pwede raw siyang magpanukala ngayon para lang mabuksan na yan. Kasi hindi alam. Kasi ang sinasabi rin yung pwede mo lang buksan yan kapag ito ay in aid of legislation. Yung ginagawang hearing ay hindi naman in aid of legislation. That is mainly about impeachment. Wala nga nakasaad doon. No? So, mga abogado na yan. No? Mga nakapalibot dyan. Kaya na-hold muna yung box. And then they will study further kung kailan pwedeng buksan. At kasi parang sinasabi kahit hanggang sa Senado hindi pwedeng buksan ata. Depende lang kung may executive, parang mga executive request, parang ganun. Well, anyway, balik tayo rito sa ginawa ng House Committee on Justice, no? Bilang isang bahagi ng hearing or impeachment hearing para dyan kay Sara Duterte. Yun mga ka-Wonder, nalaman natin yung mga facts. Ito po'y facts dahil pinatotohanan ito ng AMLAC. Na halagang mga kabuuan ay nakakabigla. Mula 2006 hanggang 2025 ay tumataginting na 6.77 billion. Grabe. Grabe mga ka-Wonder. Ibig sabihin itong si Sara Duterte na mayroon siyang 3.7 billion at yung asawa niya naman ay may 3 billion. No? May 630 covered transaction pa yung CTR, no? At 33 suspicious transaction ng tinatawag na STR.
Grabe mga ka-wonder. At yan ay nabisto lahat. No? Iyak siguro ng iyak dito si Sara dun. Tsaka yung mga tropa niya, ay may mga humihirit-hirit pa dyan sa social media at binabara-bara na nga natin. Ano? So yung covered transaction ay malaking halaga. No? 500,000 plus pataas. At yung suspicious transaction naman ay may red flag. No? O kahina-hinalang galaw. Na ibig sabihin mga ka-wonder, yung pag sinabi kasing suspicious dyan sa record niya, no? Na ito kasing mga bangko ang nagsasubmit kapag lumagpas ng 500,000 na pinaka-threshold. Yung iba ginagawang 490,000 plus. Pero kaduda-duda pa rin yun para hindi lang umabot sa threshold. So sila rin, yung mga bangko mismo nagre-report niyan. No? Pero alam natin na ito pa'y imbestigahan pa. Dahil hindi naman siya automatic na krimen. Pero meron ng suspicion mga ka-wonder. Ibig sabihin may mga red indicators na at posibleng konektado saan? Una, sa korupsyon. Pangalawa, fraud. Pangatlo, drug-related crimes. At money laundering. Yung mga sinasabi natin, ano? Yan ay yung mga nakatag dyan. At hindi yan tugma dito sa dineklara niyang SALN. Naalala niyo si Corona, natanggal. Dahil hindi niya pagdeklara ng tamang SALN. Naalala niyo yon? At natanggal siya. Etong kay Sara, hindi lang SALN, hindi lang ill-gotten wealth ang pinag-uusapan. Pati yung mga income tax, pati yung mga yung pagbanta niya sa Pangulo at kung ano-ano pa. So kasi diniklara lang nitong si Sara Duterte, alam naman natin yan, na 88 million lang. Pero ang dumaan sa kamay niya ay bilyones pala. Isa pang nakakapagtaka dyan, wala siyang diniklara na cash on hand. Marami nga ang haka-haka eh. What if may mga vault din yan sa mga bahay niya? No? Sa mga bahay. What if lang ha? At doon nakalagay yung ibang mga pera. At yung nilagay lang dito sa bangko, of course, yung mga manager's check na dumaan at dadaan at hindi niya yan mabubura. Naka-record yan sa bangko. What if yung mga cash on hand na hindi yan diniklara, meron pala siya sa mga vaults? No? At itong mga ito, mga nagdudulot ito ng mga tanong na unexplained wealth. O sasabihin na natin, huwag na natin i-conservative. Ill-gotten wealth, ano? Gaya nga ng sinasabi ni Trillanes. So, yung mga detalye ng galaw ng pera na yan, mga ka-wonder, may mga credit memos. Yung 1.41 billion, yung sinasabing transfer fund na 521 million, yung mga time deposits, insurance, checks. May mga third party kasi mga ka-wonder na transactions dito kung saan beneficiary si Sara Duterte. Itong sinasabi nating topic, ill-gotten wealth pa lang mga ka-wonder, ha? Wala pa rito yung sa SEC, wala pa rito yung sa BIR, no? Wala pa rito yung mga nauna before si Trillanes, yung sa AMLAC. Ito yung sa AMLAC, nakasama si Trillanes kasi kinonfirm sa kanya ito mga ka-wonder ng dun sa mga transaction ni Sara. So, yung naging papel ni Sunny Trillanes, the fourth mga ka-wonder, alam na natin na si Trillanes ay inoppress siya ni Duterte at talagang very stress siya sa panahon ni Duterte noon. No? Matagal na nga niyang inaakusahan itong si Duterte. At of course, si Sara, nung nalaman niya dyan sa Julia Vargas, nung nag-deposit siya, at may joint account pala itong dalawa. No? May mga hidden wealth, may mga multiple bank accounts. Grabe. No? Yung mga sinasabi pa ni Sara dyan, may mga account daw siya na parang di niya alam meron. No? At isa pa, posibleng connection sa mga illegal activities. Yan. Yan sinasabi nating vindicated si Sentry, ano? Dahil alam na natin, itong AMLAC nga, nag-confirm ng mga existing transaction. Hindi lang transaction, mga ka-wonder, malalaking transaction. No? Sumusuporta nga ito sa matagal na niyang allegation. That time, it was just allegation. Sabi nga niya ba't hindi nyo payagan? Kung hindi, di pahiya ako, masisira yung aking testimonya. Di talo ako, di magsusori ako, di nakakahiya ako. Talagang itinaya niya yung kanyang integridad. At ito na nga, lumabas na mga ka-wonder. Mahalaga pa rin mga ka-wonder na alam natin na dadaan pa yan sa Senado. Kaya ito hindi pa rin final proof, no, ng krimen. No? Bahagi pa lang ito ng investigasyon dyan. Kaya nga hearing
talagang idinidiin dyan na hindi pa ito trial. No? At sabi nga ni Adyong, kailangan maging maingat dahil may mga nag-aantay na magkamali sila at para maideklara na naman itong unconstitutional. So yung mga isyong pinagtatalunan mga ka-wonder, money laundering ba yung mga iba dyan? No? Kagaya nitong red flags, no? Agamat hindi pa sinasabing guilty, kailangan pa ng mga full investigation dyan sa kaso. Yan yung mangyayari dyan sa Senado bilang magiging korte mga ka-wonder. At may nabanggit na pangalan mga ka-wonder na matagal nang umaalingaw-ngaw na sinasabi nga ni Sentry. At yun ay walang iba kundi si Sammy Uy, you know? At may mga iba pang incheck dyan. Alam natin, nabanggit pa yung family. Alam nyo na kung sino yung mga nakatag dyan. No, na pinagkakitaan nga nila yung mga face shield, face mask, yung dahil dyan sa family, may napumasok yung pogo, drug, sugal, at kung ano-ano pa. Nasabi nga ni Sentry, isang sindikato. No? Of course, sa hearing, yung AMLAC mga ka-wonder, ay posibleng link nga itong sinasabi, no? Sa sinasabing predicate crimes. Kasama yung drugs mga ka-wonder, no? Pero then again, mga ka-wonder, wala pang final confirmation dun sa specific individuals. Tulad nitong si Sammy Uy, no, sa official report. Kailangan pa rin imbestigahan yan. Alam na natin yung mga yan, parang nasabi, no, na wanted yata sa China at mga mamarkado. Samantalang ginawang advisor ni Digong yan si Michael Yang, naging si Sammy Uy. Alam mo yung mga circle of friends niya. Parang alam mo na, hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya importanteng lininawin pa rin mga ka-wonder, no, na hindi natin i-assume agad bilang balance dito sa ating channel na yun nga ang mga posibleng binanggit unless yan ay mapatunayan. Ano? At yan kasi sa House of Representatives, tinitingnan yung probable cause. At pagdating doon sa Senado, ay magdedesisyon kung guilty o hindi. No, kaya antayin natin yan sa Senado. So, ayan mga ka-wonder, illegal ba yung sinasabing paglabas ng data? May nagtatanong nitong AMLAC. No, kasi yung issue kasi dyan is bank secrecy. Alam na natin, may batas dyan. No, yung confidentiality patungkol sa STR tsaka yung CTR. No? Yung AMLAC mga ka-wonder, nag-submit dahil nasabpina sila ng Kongreso. At lumabas nga yung lahat. No? Sinagot talaga nitong AMLAC. Walang arte-arte. Walang eme-eme. No? Hindi kagaya dito sa BIR, yung income tax dyan, medyo nagkaroon ng debate kaya yung box nanatiling nakasilyado, nakasarado. No? So, nangyari dyan kanina is political versus legal issue. Alam naman natin na abogado rin ng iba dyan. No? Sa political kasi mga ka-wonder, alam natin na yung impeachment is more of political. At yung legal naman, yung kaso sa korte na pwede na itong mangyaring krimen kapag ito'y napatunayan. No? At yung mga pangalang nadadamay na nasabi natin, ayun, of course, number one, itong respondent na si Sara Duterte, yung asawa niya, si Man Scarpio. At may mga nabanggit pang mga pangalan, ano? Yung si Anilit, si Pulong, si Baste, si Sara, si Kitty, of course, itong si Digong. Yan, pati itong si Kitty, no? Kasama siya dyan, maliit pa yan, tumatanggap na ng pera yan, pero hindi siya binabanggit dahil minor. No? Ngayon, nasa tamang edad na, kaya in-unveil na, binulgar na. Grabe mga ka-wonder. Pero walang sinasabi pang malinaw na detalye ang AMLAC dyan, na ipipresenta dahil ito ay confirmation pa lang. No? Kumbaga, clarification pa lang. Kung ano lang yung sinubmit, yun lang didinggin at ika-clarify mga ka-wonder. Kaya yan, na-vindicate si Sentry mga ka-wonder at alam natin na dadaan pa yan sa fact-checking na dito sa covered sa suspicious transaction na pati itong accountability ni Sara na hindi nga sumisipot na kada session, kada topic o kada impeachment article niya na isasampa yung mga isasampa sa kanya, sinampa sa kanya, kino-quote itong pangalan ni Sara at wala nga dun sa upuan. No? Kaya tingnan natin. Yan sinasabi kanina, meron sinabi si Rufus yung tungkol dito sa traditional, yung conservative at saka yung spirit of law. Akala ko naman may sagot siya. Hindi niya naman pala sinabi kasi nga natutuwa rin tayo kahit papano dyan kay Rufus na narinig niyan lahat. Na kumbaga mas may karapatan o mas superior itong
House of Representatives Committee on Justice dyan. Patungkol dyan sa desisyon kung yan nga ibubuksan. Pero syempre, ganun pa man, sabi ni Luistro, wag na masyadong tawag doon forward, maging conservative muna. I-park muna yung box na yan dyan, pero hindi ibinalik dyan sa BIR, no? Pinirmahan lang, sinelyuhan lang, hanggang sa magdesisyon sila kung bubuksan na talaga yan, mga ka-wonder. So, feeling vindicated si Sentry. Salute kay Sentry, no? At yung iba pang mga tinapik, i-discuss din natin, mga ka-wonder. Hindi natin pinakita yung video kasi in-upload ko na nga eh. By section yun, kay Trillanes, yung kay, ang tawag dito, yung sa AMLAC, no? Pero yung iba kasi masyadong mahaba. Parang ang hirap siya i-upload, i-download dahil more than almost 2 hours, mga ka-wonder. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-reaction na natin. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong sinumite na 18 out of 18 ay kinumpirma nitong AMLAC na mayroong 6.77 billion din itong si Mans at saka si Sara sa kanilang account, yung mga inflows and outflows na sinasabing covered, no, at saka yung mga transaction dyan, ano, na maaring ang maituturing na may red flags, mga ka-wonder. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.